Nasabi mo na ba sa isang tao na naramdaman mo ang kanilang presensya dahil lamang sa nahuli mo ang kanilang boses mula sa malayo? Hindi mo pa sila nakikita, ngunit nakilala mo kaagad ang tunog na iyon. Bakit? Dahil ilang beses mo nang narinig ang boses nila at nasanay ka na. Iyan ay eksakto kung paano ito gumagana sa banal na espiritu. Kapag nagkakaroon ka ng matalik na relasyon sa Kanya, hindi mo kailangan ng mga dramatikong palatandaan para samahan ang Kanyang tinig. Sa halip, alam mo ito sa kaibuturan mo kapag Siya ay nagsasalita, kahit na Siya ay tahimik na bumubulong. Paano kung maiiba mo ang Kanyang tinig sa ibang mga tinig sa iyong puso? Pagkatapos ay kailangan mong bigyang pansin ang video na ito. Bago tayo magpatuloy, pindutin ang subscribe para manatiling konektado kay Kristo. Ang pakikinig sa banal na espiritu ay isang bagay na pinaghihirapan ng maraming Kristiyano. Ang pakikibaka upang marinig ang Diyos ay nagpasya sa ilang mananampalataya na ang karanasan ay nakalaan para sa ilang mga espesyal na tao tulad ng mga pastor o nangungunang mga pinuno sa simbahan. Ngunit hindi ito totoo. Nilinaw ni Jesus sa Juan 10:27 na kilala ng Kanyang mga tupa ang Kanyang tinig. Kilala niya sila at sinusunod nila siya. Ibig sabihin, ang pakikinig sa tinig ng Espiritu ay bahagi ng iyong pagkapanganay bilang isang isinilang sa pamilya ng Diyos. Kung nahihirapan kang marinig ang tinig ng banal na Espiritu o nanghuhula kung siya ba o hindi, kailangan mong panoorin ang video na ito hanggang sa huli. Sa video na ito, matutuklasan mo ang 6 na paraan upang kumonekta sa banal na espiritu at palagiang marinig ang kanyang tinig tulad ng isang kaibigan. Numero 1, gumugol ng dekalidad na oras sa pag-aaral at pagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Ang isang mahalagang paraan upang kumonekta sa banal na espiritu at marinig ang kanyang tinig ay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos araw-araw sa pamamagitan ng kanyang nakasulat na salita. Ang Espiritu Santo ang may akda ng salita. Sinasabi ng 2 Timoteo 3:16, 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang lingkod ng Diyos ay maging lubusan sa kagamitan para sa bawat mabuting gawa. Kinasihan ng Diyos ang bawat linya ng Biblia sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang Biblia ay isang aktibong paraan kung saan siya ay nakikipag-usap sa mga mananampalataya at hindi tumigil sa pagsasalita sa pamamagitan nito. Kapag binuksan mo ang iyong Biblia, hindi ka lang nagbabasa ng mga salita sa isang pahina. Sa halip, inaanyayahan mo ang banal na espiritu na bigyang kahulugan at ilapat ang mga salitang iyon sa iyong buhay. Kung walang regular na koneksyon sa salita ng Diyos, ang iyong espiritual na pandinig ay nagiging mahina at hindi malinaw. Ngunit kapag ibinaon mo ang iyong sarili sa banal na kasulatan, nagiging madali para sa iyo na makilala ang pattern ng pakikipag-usap ng banal na espiritu at ang kapayapaan na kasama ng kanyang tinig. Darating ang mga araw na mapapagod ka, madidistract, o tuyong damdamin. Mga minamahal, iyon ang mga araw na higit mong kailangan ang salita ng Diyos. Ang pagiging pare-pareho sa pagbabasa ng salita ng Diyos ay mahalaga dahil ito ay nagpapanibago sa iyong isip at inihahanda ito para sa ministeryo ng banal na espiritu. Ang pagpapakain sa iyong puso ng banal na kasulatan ay nagpapadali din sa pagkilala sa mga kasinungalingan ng kaaway o sa pagmamanipula ng iyong isip at damdamin. Ang iyong espiritu ay nagiging pamilyar sa tinig ng Diyos sa mga pahina ng Biblia kung kaya't sinimulan mo itong makilala sa iyong pang-araw-araw na buhay. Minsan, habang nagbabasa ng Biblia, direktang magsasalita ang banal na espiritu sa pamamagitan ng isang talatang nabasa mo na, ngunit sa pagkakataong ito ay tatama sa iyong puso ng isang bagong paghahayag. Maaaring nakabasa ka na ng maraming beses, ngunit kapag binuksan ng banal na espiritu ang iyong mga mata, ang mga salita ay nagiging personal at napapanahon upang matugunan ang iyong mga partikular na pangangailangan. Ang banal na espiritu ay nagpapaalala sa iyo ng mga talata ng kasulatan kapag kailangan mo ang mga ito. Ginagamit niya sila para hikayatin at gabayan ka. Ngunit para ito ay mangyari ng regular, dapat mayroon kang isang balon ng kanyang buhay na salita na umaagos mula sa iyo.
Imposibleng matandaan ang kasulatan na hindi mo nabasa o napagninilay-nilay. Ito ang dahilan kung bakit ang iyong puso ay dapat na mapuspos ng salita upang ang Espiritu ay makahugot mula rito kapag siya ay nagsasalita sa iyo. Habang itinatalaga mo ang iyong sarili sa pag-aaral ng salita, ang banal na Espiritu ay nagtuturo sa iyo kung paano mag-isip tulad ni Kristo. Kapag sinimulan mo ang iyong araw sa salita, ang iyong puso ay nagiging mas sensitibo sa mga banal na pahiwatig dahil nakakonekta ka na sa tinig ng Diyos mula sa simula ng iyong araw. Mas malamang na hindi ka matabunan ng kalituhan o panlilinlang dahil ang iyong espiritu ay nakahanay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang pagbabasa ng Biblia upang kumonekta sa banal na espiritu ay hindi tungkol sa kung gaano karaming mga kabanata ang natapos mo sa isang kahabaan. Ito ay tungkol sa kung gaano karami ng katotohanan ang naitatag sa iyong puso. Minsan sapat na ang isang talata para dalhin ka sa buong araw. Kapag binigyan mo ng puwang ang banal na espiritu upang turuan ka, makikita mo na kahit na ang pinakapamilyar na mga talata ay magsisimulang magbunyag ng mas malalim na kahulugan sa iyo. Kung mas maraming oras ang ginugugol mo sa salita, mas masasalamin din ng iyong mga panalangin ang kalooban ng Diyos. Hindi ka lang magdadasal batay sa emosyon, kundi mula sa isang lugar ng paghahayag. At kapag nanalangin ka sa ganitong paraan sa pamamagitan ng kasulatan, makakakuha ka ng mga sagot. Sinasabi ng Santiago 4:3, kapag humihingi kayo, hindi ninyo natatanggap dahil humihingi kayo ng maling motibo, upang bugulin ninyo ang inyong natatamo sa inyong mga kalayawan. Ang talatang ito ay nagpapakita ng posibilidad na hindi makatanggap ng mga sagot mula sa Diyos dahil sa pagtatanong ng may maling motibo. Ngunit kapag pinakain mo ang iyong puso ng salita ng Diyos, nililinis ng banal na espiritu ang iyong mga motibo upang mabisa kang manalangin. Pangalawa, sundin ang mga pahiwatig ng espiritu kahit na tila hindi gaanong mahalaga. Ang isa pang mahalagang paraan para marinig ang tinig ng banal na espiritu ay sa pamamagitan ng pagpili na sundin ang kanyang mga pahiwatig kahit na ito ay maliit o hindi gaanong mahalaga. Maraming beses, inaasahan ng mga mananampalataya na magsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga dramatikong paghahayag. Ngunit ang katotohanan ay, ang banal na espiritu ay madalas na nagsasalita sa pamamagitan ng banayad na mga siko at sa pamamagitan ng tahimik na pagkintal ng mga kaisipan sa iyong puso. Kapag sinanay mo ang iyong sarili na tumugon kaagad at mapagpakumbaba sa mga tahimik na senyales na ito, lalago ang iyong lapit sa banal na espiritu. Tingnan kung ano ang sinasabi ng Biblia sa Juan 14:23. Sumagot si Jesus, ang sinumang umiibig sa akin ay susunod sa aking aral. Iibigin sila ng aking Ama, at tayo ay lalapit sa kanila at tayo'y tatahan sa kanila. Kapag sinunod mo ang Diyos, hinahanda mo ang daan para sa mas malalim na pakikisama sa Diyos at sa Kanyang Espiritu. Ito ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng tama, kundi tungkol sa pagpapasakop sa Diyos ng buong pagpapakumbaba. Sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay lumalaban sa mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Ang iyong pagsunod sa Diyos ay nagpapakita ng iyong saloobin ng kababaang loob. Ginagawa nitong karapat-dapat kang lumakad kasama ng Diyos at nagbibigay sa iyo ng pribilehyo na patuloy na marinig ang Kanyang tinig. Ang pagsunod ay nagpapatala sa iyong espiritual na mga pandama dahil lagi nitong inihahanda ang iyong puso na kilalanin ang banal na tagubilin at agad itong kumilos. Ang isang taong patuloy na tumatanggi sa mga pahiwatig ng banal na espiritu ay makakaranas ng pagkapurol sa kanilang espiritu. Maaaring hikayatin ka ng espiritu na manalangin para sa isang tao o huminto bago magpadala ng mensahe sa isang tao. Kung babaliwalain mo ang mga pahiwatig na ito, magiging mahirap para sa iyo na malaman ang tinig ng espiritu sa susunod na kausapin ka niya. Ang paulit-ulit na pagsuway ay nagpapababa sa atin ng katiyakan sa sinasabi ng Diyos. Ngunit kapag sinunod mo ang espiritu sa bawat oras, nagkakaroon ka ng iyong espiritual na pagkaalerto sa espiritu ng Diyos. Ang ganitong pamumuhay ng pagsunod ay hindi kusang dumarating. Sa halip, ito ay resulta ng sadyang pag-aaral na magpasakop sa Diyos sa lahat ng oras, kahit na hindi ito komportable.
Ang pag-udyok mula sa banal na espiritu ay maaaring hindi palaging may katuturan. Maaari silang magmukhang hindi komportable at hindi makatwiran. Gayunpaman, ang pagsunod ng walang pag-aalinlangan ay nagpapakita na nagtitiwala ka sa Diyos. Habang lumalakad ka sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagsunod sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos, mas nagiging matatas ka sa wika ng Espiritu. Minsan maaaring hindi ka sigurado kung ang Espiritu ng Diyos ay tunay na nagsasalita sa iyo. Kapag nasumpungan mo ang iyong sarili sa ganoong estado, ihambing ang mga tagubiling natatanggap mo sa banal na kasulatan. Tingnan kung ito ay nakaayon sa salita ng Diyos. Dahil ang banal na espiritu ay hindi kailanman sumasalungat sa Biblia. Ang kanyang tinig ay karaniwang sinasamahan ng kapayapaan at espiritual na kalinawan, hindi takot o pagkalito. Kung minsan ay kikilos ka ayon sa pahiwatig at ang mga bagay ay hindi mangyayari sa iyong inaasahan. Hindi ibig sabihin na nagkamali ka sa pagsunod. Ginagamit ng Diyos kahit na ang tila mahirap na mga hakbang ng pananampalataya na iyong ginagawa upang mabuo at pinuhin ang iyong pangunawa. Isipin na mayroon kang isang mag-aaral na laging handang matuto at masigasig na sumusunod sa bawat tagubilin na iyong ibibigay. Maaaring hindi laging maayos ng estudyante ang mga bagay, ngunit ang kahandaang nakikita mo sa kanila ay mag-udyok sa iyo na patuloy na gabayan sila hanggang sa maging perpekto sila. Pinararangalan din ng Diyos ang iyong intensyon na sundin ang kanyang tinig. At kapag nakita niya ang iyong katapatan, ang kanyang banal na espiritu ay mananatili sa iyo upang gabayan ka sa pagiging perpekto. Minamahal, kung ikaw ay nasa panahon kung saan parang tahimik ang Diyos, isaalang-alang ang huling tagubilin na ibinigay niya sa iyo. Nakikilos ka na ba dito? Minsan ang pananahimik ng banal na espiritu ay isang tawag sa pagsunod. Nais niyang lumakad ka sa liwanag na mayroon ka na bago ka humingi ng higit pa. Kapag binalikan mo ang siko na yon na hindi mo pinapansin at taimtim na kumilos dito, malalaman mo na ang kanyang tinig ay babalik sa iyo ng may higit na lakas. Ang pagsunod sa banal na espiritu ay isang pamumuhay. Ito ay hindi isang bagay na gagawin mo lamang kapag nararamdaman mong kailangan mo ang kanyang patnubay. Nangangahulugan ito na gumising sa bawat araw na may kahandaang magsabi ng sa kanyang pamumuno bago mo pa marinig ang pagtuturo. Manalangin sa Diyos araw-araw na tulungan kang makilala ang kanyang mga pahiwatig at bigyan ka ng lakas ng loob na sumunod kahit na hindi mo lubos na nauunawaan. Pangatlo, bumuo ng isang pamumuhay ng panalangin at katahimikan. Sa mundong puno ng patuloy na ingay at pagkagambala, hindi laging madaling makilala ang banayad na bulong ng Espiritu. Ito ay dahil ang kanyang tinig ay hindi palaging malakas o malakas. Hindi ito sinadya upang makipagkumpetensya sa kaguluhan sa paligid mo. Sa halip, ang kanyang tinig ay umuunlad kapag ang iyong puso ay kalmado at matulungin. Kailangan mong sanayin ang iyong sarili na mahiwalay sa ingay ng iyong paligid. Ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na katahimikan, ngunit nakatuon ang iyong puso sa Diyos. Ito ay dahil minsan, kahit tahimik ang paligid mo ay maingay pa rin ang iyong iniisip. Ang iyong isip ay maaaring puno ng mga alalahanin tungkol sa mga bagay na kailangan mong gawin. Kahit na magsalita ang banal na espiritu, kapag ikaw ay nasa ganoong kalagayan, mahirap makilala ang kanyang tinig. Ang paggawa ng iyong puso na marinig ang tinig ng Espiritu ay nangangahulugan na dapat mong sinadyang patahimikin ang mga tinig ng pagkagambala sa iyong paligid. Sa una, maaaring hindi ka mapakali o hindi komportable kapag sinusubukan mong tumahimik. Ang iyong isip ay maaaring gumala o mag-reply ng mga bagay na akala mo ay naayos mo na. Tingnan ang panalangin ni David sa awit 86:1. Ituro mo sa akin ang iyong daan, Panginoon, upang ako'y umasa sa iyong katapatan, bigyan mo ako ng pusong hindi nahahati, upang matakot ako sa iyong pangalan. Katulad ni David, kailangan mong manalangin para sa isang hindi hating puso na ganap na nakatuon sa Diyos. Tunay na napakaraming bagay ang dapat ipag-alala, ngunit ang pagdarasal sa Diyos para sa interbensyon ay makapipigil sa iyong puso na malihis.
Minsan maaaring kailanganin mong pisikal na mag-withdraw upang mahanap ang panloob na katahimikan. Si Jesus mismo ay madalas na lumayo sa mga pulutong upang magpalipas ng oras sa mga tahimik na lugar. Ibinunyag ng Biblia ang isa sa mga pagkakataong iyon sa Marcos 1:35 na nagsasabing, maagang maaga, habang madilim pa, si Jesus ay bumangon, umalis ng bahay, at pumunta sa isang lugar na nag-iisa, kung saan siya nanalangin. Kung nakita ng anak ng Diyos na kinakailangang ihiwalay ang kanyang sarili mula sa ingay upang makipag-ugnayan sa Ama, dapat ka ring maging handa na umatras mula sa ilan sa iyong mga aktibidad para lamang lumikha ng puwang na iyon para sa koneksyon sa Espiritu ng Diyos. Maaaring nangangahulugan ito na kailangan mong gumising ng mas maaga, i-off ang iyong mga notification, o tuluyang isantabi ang iyong telepono saglit. Ano man ang kinakailangan, ang iyong kahandaang lumikha ng oras para sa pakikisama sa Diyos ay pararangalan ng banal na Espiritu dahil tumutugon lamang siya sa mga nagbibigay ng puwang para sa Kanya. Minsan hindi ka agad nagsasalita ang banal na Espiritu dahil naghihintay siya na tumira ang iyong puso. Nais niya na ang iyong atensyon ay ganap na mailipat sa Kanya. Kung inaasahan mong magsasalita siya, ngunit hindi ka handang maghintay, maaaring makaligtaan mo ang kanyang tinig dahil lang hindi ito dumating sa oras na iyong inaasahan. Ang paglikha ng puwang para sa katahimikan sa iyong puso ay nangangahulugan ng pagpapahintulot sa kapayapaan ng Diyos na manahan sa iyo. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa mga aktibidad. Kung ang iyong puso ay nalulula sa takot at tensyon, kailangan mo munang isuko ang mga emosyong iyon. Dapat mong ihagis ang iyong mga alalahanin sa Panginoon at hayaan ang Kanyang kapayapaan na bantayan ang iyong puso at isipan. Kapag ang iyong puso ay tahimik, lumikha ka ng isang kaaya-ayang kapaligiran para sa Kanyang Espiritu. Kung lalapit ka sa Kanya ng may sabik na puso na kailangang marinig ang isang partikular na bagay, maaaring masyado kang nakatuon sa iyong mga inaasahan. Ngunit kung lalapit ka para lamang makasama siya, makinig at matutunan ang anumang nais niyang ibahagi, ang iyong espiritu ay nasa mas mabuting posisyon para matanggap. Bilang 4, ang pag-aayuno upang masupil ang boses ng iyong isip at damdamin. Ang isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang maging sensitibo sa tinig ng banal na espiritu ay sa pamamagitan ng espiritual na disiplina ng pag-aayuno. Ito ay tila nakakatakot sa iyo sa simula, marahil dahil hindi mo pa ito nagawa o kung narinig mo lamang ang tungkol dito sa mga paraan na tila napakatindi. Ngunit ang pag-aayuno ay hindi tungkol sa pagpaparusa sa iyong katawan o pagpapatunay ng isang bagay sa Diyos. Ito ay tungkol sa pagsupil sa iyong kaluluwa upang ang iyong espiritu ay higit na mayayon sa presensya ng Diyos. Kapag nag-aayuno ka, sinasabi mo na mas kailangan mo ang Diyos kaysa sa iyong pagkain, aliw at libangan. Gumagawa ka ng puwang para magsalita ang banal na espiritu at alisin ang mga bagay na maaaring humahadlang sa kanyang tinig. Kapag nag-aayuno ka, tinatanggihan mo ang iyong sarili sa karaniwang mga aktibidad na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kasiyahan. Ginagawa nitong mas sensitibo ang iyong espiritual na mga tainga. Nagsisimula kang makilala kung kailan ka hinihimok ng Espiritu ng Diyos na kumilos ng mas malinaw. Mas nababatid mo ang iyong espiritual na pagkagutom. At ang gutom na iyon ang nagtutulak sa iyo na mas mapalapit sa Diyos. At kapag naging malapit ka sa Diyos, nagsisimula kang marinig ang Kanyang tinig sa mga paraan na hindi mo napansin noon. Si Jesus mismo ay nag-ayuno ng 40 araw bago simulan ang Kanyang pampublikong ministeryo. Sa panahong iyon, hindi lamang niya tinatanggihan ang Kanyang sarili ng pagkain, kundi pati na rin ang pagbuo ng lapit sa Ama. Ang pag-aayuno ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang iyong itinigil. Maaaring hindi ka kumain ng ilang oras o kahit isang araw, ngunit kung hindi mo pinapalitan ang oras na iyon ng panalangin, pagsamba, at pakikinig sa Diyos, nagdadiet ka lang. Ang pagiging epektibo ng iyong pag-aayuno ay nakasalalay sa iyong ginagawa sa iyong oras ng pagtanggi.
Kaya't kapag nag-aayuno ka, maglaan ng oras na tumahimik sa harap ng Diyos. Buksan ang iyong Biblia at hilingin sa banal na Espiritu na kausapin ka. Hindi mo kailangang mag-ayuno ng ilang araw para kumonekta sa tinig ng banal na Espiritu. Kahit na ang isang maikli, sinadyang pag-aayuno ay makapagbibigay sa iyo ng mas malalim na kamalayan sa presensya ng Espiritu. Ang pinakamahalagang bagay ay ang iyong katapatan. Huwag mag-ayuno dahil lang sa ibang tao ang gumagawa nito. Halika na may pusong naghahangad na makarinig mula sa Diyos. Sabihin sa Kanya na gusto mong maging malapit sa Kanya, at maririnig mo siyang nakikipag-usap sa iyo. Minsan sa panahon ng pag-aayuno, maaari mong makita na ang gustong sabihin ng Diyos sa iyo ay hindi ang iyong inaasahan. Maaaring ibunyag niya ang isang bagay na nakatago sa iyong puso na nangangailangan ng pagpapagaling. Maaaring isaisip niya ang isang sitwasyon na nangangailangan ng kapatawaran. Ang tinig ng banal na Espiritu ay hindi palaging para sa pagtuturo lamang, kung minsan ang kanyang boses ay nagbibigay ng paninindigan, pagtutuwid at aliw. Tinutulungan ka ng pag-aayuno na lumikha ng uri ng kapaligiran kung saan ganap na maipahayag ng banal na Espiritu ang kanyang sarili sa iyong buhay. Pinagpapala ka ba ng makapangyarihang salita na ito mula sa Diyos? Suriin natin ang ilan pang bagay na nais ng Diyos na gawin mo para marinig mo siya ng malinaw. Bilang 5, palibutan ang iyong sarili ng mga taong puno ng Espiritu. Isipin ang pag-aaral ng bagong wika sa isang lugar kung saan walang nagsasalita nito. Ito ay magiging mabagal, nakakadismaya, at kung minsan ay nakakapanghina ng loob. Ngunit kung ikaw ay nasa isang komunidad kung saan matatas na nagsasalita ang mga tao ng wika, mas mabilis mo itong makukuha sa pamamagitan lamang ng pakikinig nito at malumanay na itinutuwid kapag nagkamali ka. Kapag may pagtitipon ng mga taong puspos ng Espiritu, minsan nagsasalita ang banal na Espiritu sa gayong mga kapaligiran sa pamamagitan ng isang salita ng kaalaman o isang propetikong pagbigkas. Ang pagiging bahagi ng karanasang iyon ay hindi lamang nagpapala sa iyo, kundi nagsasanay din sa iyo na maging pamilyar sa kanyang tinig. Minamahal, kailangan mong maging sinadya tungkol sa mga nakapaligid sa iyong sarili. Hindi ka madadapa sa tamang bilog ng hindi sinasadya, kailangan mong hanapin ito. Ipagdasal sa Diyos na dalhin sa iyong buhay ang puno ng espiritong mga tagapayo, kaibigan, at mga kasosyo sa pananagutan. Dumalo sa mga pagtitipon kung saan pinarangalan ang Espiritu. Makipag-ugnayan sa mga komunidad kung saan ang mga bagay ng Diyos ay hinahabol ng may katapatan at pagpipitagan. Huwag magpasya sa mga komportableng pag-uusap kapag nagugutom para sa mas malalim na espiritual na karanasan. Hindi mo kailangang matakot sa mga taong mukhang mas espiritual kaysa sayo. Tandaan, kailangan din nilang magsimula sa isang lugar. Hayaang maging inspirasyon mo ang kanilang paglalakad kasama ang Diyos. Tanungin sila kung kinakailangan at hayaan silang manalangin kasama mo. Ano pa ang dapat mong gawin? Bilang 6, iwasan ang anumang bagay na nagpapalungkot sa banal na Espiritu. Kung talagang gusto mong marinig ang tinig ng Espiritu ng mas malinaw, dapat mong malaman kung ano ang naglalapit sa kanyang presensya, at kung ano ang nagtutulak sa kanya palayo. Kaya naman ang isa sa pinakamahalagang hakbang sa pagiging sensitibo sa banal na Espiritu ay ang pag-aaral na umiwas sa mga bagay na nagpapalungkot sa kanya. Maaaring naranasan mo na ang tahimik na pag-iingat sa iyong puso kapag sasabihin mo ang isang bagay na masakit o ang banayad na siko na humihimok sa iyo na patayin ang palabas na iyon na hindi lumuluwalhati sa Diyos. Ito ang mga sandali kung saan malumanay kang inaakay ng banal na Espiritu palayo sa kung ano ang hindi nakalulugod sa Kanya. Kapag paulit-ulit mong binabaliwala ang mga siko na iyon, nawawala ang iyong sensitivity sa Espiritu ng Diyos. Ang pagdadalamhati sa banal na Espiritu ay hindi palaging tungkol sa malalaking kasalanan tulad ng pagpatay o pagnanakaw. Minsan ito ay maaaring mga bagay na tila walang katuturan, tulad ng mga nakatagong kaisipan ng iyong puso o ang mga salitang pinapayagan mong mawala ng walang pag-ingat. Ang Espiritu ng Diyos ay banal at nalulugod siya sa kadalisayan. Kapag hinayaan mong manatili sa iyong puso ang kapaitan, pagmamataas, inggit, o kasalanang hindi pinagsisihan,
lumilikha ka ng ingay na ginagawang hindi marinig ang kanyang boses. Ang Biblia ay nagtuturo sa Efeso 4:30, at huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na kasama niya kayo ay tinatakan para sa araw ng pagtubos. Alisin ang lahat ng sama ng loob, puot, at galit, awayan at paninirang puri, kasama ang lahat ng anyo ng masamang hangarin. Nangangahulugan ito na kahit na ang paraan ng iyong pagsasalita, pag-isip, at pakikitungo sa iba ay malalim na nakakaapekto sa iyong pakikipag-isa sa Espiritu. Maaari mong isipin na ang pakikinig sa tsismis ay hindi nakakapinsala o ang kaunting sama ng loob ay hindi makakaapekto sa iyong espiritu. Ngunit sa paglipas ng panahon, nag-ipon ang mga bagay na yon. Ginagawa nitong mas pamilyar ka sa boses ng mundo at hindi gaanong nalalaman ang banayad na bulong ng espiritu. Isipin ang banal na espiritu na parang apoy na nagninina sa loob mo. Tulad ng isang pisikal na apoy, ang apoy na iyon ay maaaring patayin. Ang mga bisyong tulad ng kasalanan, takot, pagdududa, at maging ang espiritual na kapabayaan ay nagpapalabo ng apoy ng banal na espiritu sa iyo. Mahal, kailangan mong suriin ang iyong buhay. Pinapakain mo ba ang iyong espiritu ng dalisay at marangal? O hinahayaan mo bang hubugin ng mga bisyo ang iyong pag-isip? Hindi mo kailangang maging perpekto para marinig ang banal na espiritu, ngunit kailangan mong maging mapagpakumbaba at magsisi. Kapag nagsalita siya para itama ka, huwag mo itong pigilan o subukang bigyang katwiran ang iyong sarili. Dapat mong tanggapin ito ng may pasasalamat. Sa ganoong paraan, mananatiling bukas ang iyong mga tainga sa tinig ng espiritu. Isa sa mga pinakamagandang bagay tungkol sa banal na espiritu ay hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Kung napagtanto mo na ikaw ay nagdadalamhati sa kanya, maaari kang bumalik. Binubuksan muli ng pagsisisi ang linya ng komunikasyon sa kanya. Ang kailangan lang ay isang taos pusong-puso na nagsisisi sa hindi pagpansin sa kanyang boses. Hilingin sa Diyos na iugnay ka muli sa kanyang espiritu, at ikaw ay maibabalik. Manalangin tayo. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo para sa kamangha-manghang paghahayag na ito ng mga paraan ng iyong espiritu sa akin. Salamat sa kaloob ng iyong banal na espiritu. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng iyong espiritu upang gabayan ako sa lahat ng katotohanan at tulungan akong lumakad sa mga paraan na nakalulugod sa iyo. Panginoon, nais kong marinig ka ng mas malinaw. Gusto kong maging sensitibo sa boses mo sa bawat lugar ng buhay ko. Gusto kong maging isa sa mga lumalapit sa iyo. Hinihiling ko na gabayan mo ako araw-araw sa pamamagitan ng banayad na pag-udyok ng iyong espiritu. Ama, hinihiling ko na patawarin mo ako sa bawat oras na ako ay nagdadalamhati sa iyo. Patawarin mo ako sa mga salitang binibigkas ko ng walang ingat at sa lahat ng mga kaisipang hindi nakalulugod sa iyo. Panginoon, pasensya na sa mga sandaling hindi ko pinansin ang iyong boses at pinili ko ang aking paraan. Ayokong maging manhid sa iyong mga pahiwatig. Dalangin ko na muli mong maging malambot ang puso ko sa iyo. Banal na Espiritu, hinihiling ko na siya sa atin mo ang aking puso. Ibunyag sa akin ang anumang bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Kung napatay ko ang iyong espiritu sa anumang paraan, mangyaring ibalik ako. Bigyan mo ako ng espiritu ng pagsisisi. Tulungan mo akong huwag makipagpayapaan sa aking mga pagkukulang o bigyang katwiran ang mga aksyon na nakakasakit sa iyong likas na kabanalan. Lumikha ng malinis na puso at magbago ng tamang espiritu sa loob ko. Banal na espiritu, hinihiling ko ang pag-unawa na nagmumula sa matalik na pakikipag-ugnayan sa iyo. Tulungan akong maging sensitibo sa pinakamaliit na detalye ng iyong mga tagubilin. Tulungan mo akong iwasan ang anumang nagpapahirap sa iyo. Turuan mo akong bantayan ang aking isip laban sa lahat ng uri ng karumihan. Hinihiling ko na ihiwalay mo ako, Panginoon. Turuan mo ako kung paano maging sa mundo, ngunit hindi dito. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng maunawaing espiritu kapag pumipili ako ng mga kasama. Panginoon, tulungan mo akong hindi maupo sa piling ng mga makasalanang patuloy na humahamak sa iyo. Dalangin ko na iugnay mo ako sa mga taong puspos ng espiritu na tutulong sa akin na lumago sa aking lapit sa iyo.
Panginoon, pag-isahin mo ang aking puso na matakot sa iyong pangalan. Bigyan mo ako ng pusong hindi nahati. Hayaan ang aking mga hangarin ay hindi na nakakalat sa mga pansamantala at walang katuturang bagay ng mundong ito. Tulungan mo akong magutom sa iyo higit sa lahat. Mangyaring punuin ako ng banal na pagkagutom para sa iyong katuwiran. Hayaang mapunan ang aking gutom at uhaw gaya ng ipinangako mo sa akin sa iyong salita. Ama, kapag ako ay nagambala, hinihiling ko na ibalik mo ako. Hinihiling ko na muli mo akong bautismuhan ng iyong banal na espiritu. Hayaang mamuno ang iyong banal na espiritu sa aking isip at mga desisyon. Hayaang ang iyong boses ang maging pinakamalakas sa aking buhay at ang iyong salita ay manahan sa akin ng sagana. Tulungan akong lumago sa isang mas malalim na lapit sa iyo. Panginoon, hinihiling ko na gawin mo ang makapangyarihang mga bagay sa pamamagitan ng tinig ng iyong espiritu sa aking buhay. Hayaang gabayan ako ng iyong banal na espiritu upang matupad ang iyong layunin sa aking buhay. Dalangin ko na ang iyong espiritu ay manatili sa akin hanggang sa makita kita ng harapan. Salamat, Panginoon, dahil alam kong pupuspusin mo ako ng iyong espiritu habang nananalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Lubos kaming natutuwa na sumali ka sa amin. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo tungkol sa biyaya ni Jesus, ay type ang Amen sa mga komento. Manood ng isa pang nakapagpapalakas na video sa pamamagitan ng pag-click sa kaliwa at mag-subscribe upang manatiling konektado sa kanyang katotohanan. Naway mapuno ng kapayapaan ni Jesus ang iyong puso.